in 1 John 2. Kasi nga naman ngayon mga kapatid, sa panahon ngayon ay marami nang nalilito ng tama at mali. Minsan hindi mo na alam ang peke, hindi mo na alam ang totoo, kahit sa mga tao. Hindi mo na alam kung alin ba ang peke. Pekeng kilay ba yan? Totoong kilay? Pinaahit na kilay? Nasunog na kilay? Maraming peke. Hindi mo na alam kung anong totoo, di ba, Tine? Parang tao rin yan. Hindi mo na alam ang totoo at peke. So maraming peke. So ang 1 John 2 mga kapatid ay nagtuturo kung paano tayo mamuhay sa katotohanan, sa liwanag at sa pag-ibig ng Panginoong Jesus. Verse 1 John 2 verse 1 to 2. If anybody does sin, we have an advocate with the Father. So yung advocate mga kapatid, as you know, Attorney Don, yours truly is a lawyer. At hindi sinasabi ng Biblia na you must be expected to. Of course, we have to live in the likeness of Christ. Pero hindi binibigyan ng sobrang diin na ang tao ay hindi nagkakamali. Nagkakamali tayo. We fall. We fail. We get down. Lahat tayo nagkakamali. And the good thing about God, Jesus Christ especially, siya yung nagtatanggol para sa atin. Siya yung ating abogado sa harap ng Ama. Because every time we made sins, we committed sins, the Bible is clear, mga kapatid, that the punishment for sin, the wages of sin, is death. Pag ang tao nagkasala, dapat maparusahan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng wala. But the Bible says in Romans 8:34 says, Christ Jesus who died is also interceding for us. So yung Panginoong Jesus na namatay, binigay niya ang buhay niya sa atin. Pagka nagkamali, Gloria ng UK, nagkamali. Chismosa. Mali yun di ba? Nanguha ng ballpen. Nagsalita ng masama sa kapwa. Hindi nagpatawad sa kapwa. Bumagsak. Nagkasala. The good thing about Jesus Christ is because every time we make mistakes, may mga correspondence level of punishment siya. Dapat kang maparusahan. But the Bible says that Jesus Christ served as our advocate. Siya ang ating abogado sa harap ng Ama. Dad, si Gloria, tinanggap niya na ako. So yung dapat na punishment na napupunta o pumupunta sa atin o tayo ang suffer, but because of the advocacy, because of the representation of Jesus Christ, nabablot, nai-erase because of the intercession. Dahil may umaawat. Yung kasi ang mechanism mali, punishment. Pero ang Panginoon, Jesus, namamagitan. He is in the middle. Kaya mapapansin mo, ang dami-dami ng mali ng tao. Bakit kaya itong taong to? Kasama-sama pero buhay pa. May namamagitan pa sa kanya Binibigyan pa siya ng Panginoon ng pagkakataong magbago. Amen ba mga kapatid? Yun ang kagandahan mga kapatid ng may advocate, may abogado. Kasi minsan hindi natin alam Hindi natin alam kung paano tayo hihingi ng tawad sa Diyos Ama. Because if you go direct to the Father yourself, you can't. Hindi ka pwedeng dumiretso sa Kanya Dahil makasalanan tayo. Hindi ako pwedeng dumiretso sa God the Father.
Dahil makasalanan ako eh. Masusunog ako eh. But Jesus made it clear. Jesus made it clear. I think hindi alam ni Sister Flor. Sister Flor, baka hindi alam ni Sister Flor na siya ay Sister Flor, ano ka ha? Baka mamaya ay may mga nasasabi kayo dyan na hindi maganda. Sister Flor, naka-on ka. Okay lang, kapatid. Ang mahirap kasi pag hindi mo alam ano. Yan, open pa lang video mo, marami ka pa mga roller sa buhok, yung makeup mo, sala-sala pa, di ba? Papapalo ko lang po eh. Thank you po. No problem. No, kapatid, naunawaan ko. Lahat tayo naman ay ganyan. Now, so ang sinasabi ko mga kapatid is that maganda na meron tayong Diyos. Kasi kung pupunta ka sa Ama, hindi ka pwedeng lumapit kasi makasalanan tayo eh. And Jesus gave us a pattern on how to do it. He said, I am the way, the only way. No one can go to my Father except through me. So dadaan ka sa Kanya. Saka ka diretso sa God the Father. Pag hindi ka dumaan sa Panginoong Jesus, hindi ka makakapunta sa Ama. So, yung Diyos na Panginoong Jesus na yun mga kapatid, yun ngayon ang ginagamit, yun ngayon ang gumagawa for our advantage. Kaya may mga tao na minsan nahihiyang bumalik sa simbahan. Kaya may mga tao minsan na, kaya pag may mga tao makasalanan, o lahat naman tayo nga ay makasalanan, ay ayokong pumunta diyan kasi ganito, ang dami kong mali, ang dami kong failure sa buhay. The best thing to say is this: go back. Alam mo ba, ganyan din ako. And from time to time, kakamali pa rin tayo eh. It just, hindi mo talaga siya because you are created like this. May mali ang tao. Kaya lagi natin sinasabi mga kapatid, people need the Lord. Yun ang pwede mo ngayon sabihin sa mga tao na, yes, you are a sinner, pero kailangan natin ng Redeemer. Kailangan natin ng may tutubos. Kailangan natin ng tagapagligtas. Because from our own action, our own persona, our own perception, wala tayong magagawa. But Jesus made it clear na siya yung namamagitan. Kaya nung malaman niyang may Diyos na namamagitan, pag nalaman nila na, ganun pala, kahit pala makasalanan ako, tatanggapin din ako ng Diyos. Yes, basta pumunta ka lang. The decision must be with us. The decision must come from us na pumunta tayo sa Panginoon. Halika, magsimba ka. Hindi mo kailangan magbago ng relihiyon, no. Just go back. Come to the church. Magpunta ka rito sa church. Magsimba ka, lumapit ka. At pag nalaman ng mga tao yun na ang Diyos natin pinaglilingkuran ay mabuting Diyos, nagmamahal na Diyos, nagpapatawad na Diyos, maraming taong lalapit sa Panginoon. Ganon din ang Panginoon mga kapatid. Si Jesus ay parang lawyer natin sa langit. Hindi niya tayo kinukundina, hindi niya tayo tinatawanan, hindi niya tayo kinukutsa. Pinaglalaban tayo ng Diyos. Amen. Sa trabaho ko ang dami kong mga problemang as in literal na. Halos open na ako sa ganon. Kasi ganon ang trabaho ko eh. Attorney, may problema ko pero baka hindi mo pa ito naririnig. Kapatid, bring it on. Tell me everything. As in, literally, everything. Kasi hindi kita mapagtatanggol kung hindi ko alam. I need to know everything. At ganoon din ang Panginoon. Pag may kahinaan ka, Panginoon, mahina ako sa tapat na to. Panginoon, madali ako mainis. Panginoon, madali ako magalit. Panginoon, ang bilis ko makapagbitaw ng salita. Panginoon, ang gaan-gaan ng kamay ko. Panginoon, ang dami nating mali. Ang dami nating, Panginoon, ba't ganoon? Diba?
Para kang si Andrew E. Gusto mong bumait pero di mo magawa. Amen ba mga kapatid? Kaya, yun ang sinasabi natin mga kapatid. I think Sister Alma doesn't know that she is not, Sister Alma naka-online. No? Thank you, Sister Alma. Yung mga taga-Pilipinas, sana wala nang bagyo dyan sa Pilipinas. Is it in mind? Yan, mga kapatid. Maraming salamat mga kapatid ko. Kahit sa main church, ganyan eh. Minsan ang problema yung mga feedback. Amen. So, maganda na may tagapagtanggol tayo mga kapatid. Maganda na meron tayo, maaasahan natin ang Panginoon. Verses 3 to 6. Whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Matindi yun mga kapatid. Mahirap. Mahirap sumunod kaya sa Panginoon. Mahirap maging Kristiyano. Diba? Sabi ng Panginoon sa John 14:15, if you love me, you will keep my commands. You have to follow my commands. Oh. Pala sabi ng Panginoon. Mahal mo ba talaga ako? Eh di, sumunod ka sa akin. Gawin mo ang sinasabi ko. Hindi kasi pwede na mahal mo ang Panginoon, sinasabi mong nasa Panginoon ka, o nabubuhay ka sa Panginoon, pero hindi mo naman ginagawa yung utos niya. Gusto mo pa rin ang nasusunod. Amen ba? Wala kang panahon sa pagbabasa ng Biblia, pero 4 na oras ang inuubos mo sa Facebook, sa social media, TikTok, Instagram. Maghapon ka sa pakikipag-usap sa mga kapwa mo marites. Wala kang panahon sa Lord. Amen ba? Kung talagang sinasabi mo na talagang nasa Panginoon ka, makikita yun sa ating habit. Hindi dahil sa sinabing gawin mo yon, but because you wanted to live like Jesus. Panginoon, gagawin ko itong. Babasa ko ng Bible. Panginoon, magpe-pray ako, hindi dahil sa may nagsabi sa akin, pero dahil mahal kita. Kaya hindi sapat na kilala mo lang si Lord. Dapat makita ito sa pagsunod natin sa Kanya. Kung mahal mo siya, susundin mo siya. Verses 9 to 11, anyone who claims, Atina, is that from me? Sino kaya yun? Yes po, Pastor, hindi ko po siya ma-mute. Sino? Nakaano po. Sino yon? Hindi ko po alam, Pastor, kung sino po sa kanila kasi wala pong nakalagay na na pwedeng i-unmute. Hindi ko po alam connecting po sila o hindi ko po sila ma-mute. I think parang si Sister Elma. Sister Elma wala siyang mic na nakamute. Wala po, pero... Okay. Sister Elma, I hope na. Kasi ang mahirap mga kapatid, baka kayo yung nakakapagsalita dyan ng mga... Alam mo na kahit ang iba kumakain, nakikinig, parang feeling nila nood sila ng TV. Ang ganda ng palabas. Makapanood niya ng palabas. Habang kumakain tayo ng... Minsan sa church, ganun eh. Sister Angelita, may mga member na sa London na may dalang popcorn, kape. Parang nanonood na sine na asarap magkape habang nagsasalita sa pastor doon. Magkakape tayo. Amen ba mga kapatid? Anyway, anyone who claims to be in the light, sino daw yung nagsasabing nasa liwanag, ngunit galit naman sa kanyang kapatid? Amen ba? Kaya naman natutuwa ako dyan sa mga huwag namang ikalalaki ng London, mga kapatid. Yung mga taga-London yan ay talagang babad. Mahalaga din kasi yung babad sa salita ng Diyos. Yung talagang tutok. Hindi nawawala hindi nawawala yung minsan tampuhan. Minsan gano'n. Hindi nawawala. Hindi nawawala yung mga hinanakit. Hindi nawawala yun. Kahit sa magmamagulang, magkakapatid, iba, magpipinsan, hindi nawawala yan. But the one thing that I am very proud about from London is, pag kami mga ganyan, pag dumating sa akin yan, normally, okay na. Karoon ng tampuhan, nagkaroon ng ganito. Because that is how we document, we back up yung sinasabi natin na talagang nasa liwanag tayo. Hindi yung
Kinakanta natin yung I surrender all, pero hindi naman talaga nakasurrender. Dapat ang kinakanta mo, I surrender some. Kasi some lang eh. Hindi lahat eh. Diba? Tingnan mo all talaga. Pag nagpatawad ka, forget na. There's no point na nag-forgive ka, tapos, nalala ko. Nalala mo nung last week. Nalala mo last year. Ganyan din ginawa mo sa akin eh. Nagpatawad ka na eh. Forget na. Diba si Pastora Arlie, hindi pwedeng, undan mo. Ang dami mong kinuha nung yung Sharon, ikaw lahat nagdala. Hindi mo kami tinirahan ng dila ng baboy. Hindi kami nakapagluto ng lengwa. Lahat na lang ulo ng baboy, ikaw nagdadala. Wala nakakakuha, ikaw na lang. Natitira sa akin, buntot na. Kaya nauso yung kasabi natin na, alam mo, nagpapahigh blood talaga ngayon sa tao, hindi yung balat at yung taba. Buto. Kasi nung pagbalik ko nung linggo, pagpunta ko ng linggo nga naman sa kainan, may nagbite, yung linggo lang. Lechon. Nakita ko pa man din sa post ni si brother Marlo, dala-dala, ilang kilo siguro, 10 kilong lechon yun. Laki. Nalate lang ako ng 1 oras dahil nga tumayo ko sa Italy. Abay, pagbalik ko, kahit butoy wala. Talagang kahon na lamang, yung pinaglagyan na lang ng lechon ang natitira. Sabi ko, nasa ng buto dito? Wala ba? Ano ito? Boneless lechon? Wala. Sabi ni Brother Ben, Pastor, hindi ko na nga tinatad eh, kasi ang dami ng kamay na baka matadtad ko na eh. Talaga namang iba't iba ng kamay ang wala, hindi na niya na tinatad. Natadtad na ng kusa. Pag gising ng baboy, wala na siyang kaluluwa. Kahit nga kaluluwa at siguro kung may espiritu yung baboy na yun, wala na siyang natira eh. Pero ang saya. Diba? Kasi nandoon yung, diba? Sabi ng Panginoon sa Matthew 5:23-24, mag-o-offering ka, bago ka mag-offering sa altar, sa dambana ng Panginoon. So gustuin mo muna yung tampo mo dun sa kapatid mo. Kasi walang saysay ang pag-o-offer natin kung may galit tayo sa puso. May nakabara. Amen ba? No point. Ganon din tayo mga kapatid. For example, may kapatid ka, kayo ay 7. Si A at saka si B nag-away. Ikaw si C. At saka o si D, E, F, G. Oh. Pag nag-away si A and B, narinig mo na si D, meron ka ng obligasyon at responsibilidad na pagbatiin mo na itong A and B. Huwag mo nang gatungan. Huwag ka nang kukuha ng kakampi. Kaya nagkakasira-sira ang tao eh. Kasi kampi-kampi sila. Minsan ang iba hindi naman alam ang istorya. Basta itong taong to, itong si kaibigan ko to, mali at tama ito, kakampihan ko ito. Dito ako papanig. Nasira na tuloy. Nawawala na tuloy ng halaga yung claim. Yung ating sinasabi na nasa ilaw ako eh. Paano ako maging ilaw? Eh, hiwa-hiwalay tayo. Paano tayo makakapagturo ng pag-ibig ni Jesus? Tayo mismo kagatan tayo. Walang saysay eh. Kaya sabi ni Brother John, kung talaga nasa Panginoon ka, eh, mamahalin mo kapatid mo. At pag nagmahal ka, diba, kasama dyan ang masama. Kasama dyan ang hindi mo gusto. Amen ba? Nung nagpakasal ka, Sister Atene, kay Brother Dick, hindi naman sinabi na, oh, Dick, ha? Ang mamahalin mo lang kay Ney, yung magaganda, ha? Pag masama, hindi. Mamahalin mo lahat yan. Lahat. Hindi pwedeng maganda lang kinuha mo. At doon sa masama at sa maganda, ang sabi ng Biblia, all things can work together for good. Yung masama mo, yung masama sa iyo, yung masama sa kanya. Yung maganda sa iyo, maganda sa kanya. Maghahalo-halo. Amen ba? Maghahalo-halo yan, pero pag hinalo yan, parang halo-halo. Oh, di ba? Ang halo-halo, oh, hindi naman pwedeng langka lang ang gusto mo. O saging lang, ubi lang. Hinahalo-halo talaga. Oh, pag hinalo-halo mo, pag nilagyan mo ng kondensada, ang sarap. Ganun din ang buhay. Kailangan tayong magmahal at nagkakaintindihan. Dahil alam natin ang utos ni Jesus, pagpapatawad. Hindi nagsisimba tayo. Ang kakamayan mo lang, itong mga taong to na gusto mo lang, o I love you with the love of the Lord.
Pero yung isa naman, ako, pag nakikita ko, na-imbyer na talaga ako dyan. Kasi naman eh. Oh, diba? Diba? Kaya pag nagsimba ka, alisin mo na. Yakapin mo ng lahat. Ganun talaga ang nagmamahal. Oh. Diba? Kaya ang sabi pag kinakasal, for better and for worse. For richer and for poorer. Kaya wag ka nagreklamo na, ang hirap naman ng buhay ko. Kahit magpakasal ka, kinukontrata. Brother Dick. Sa hirap. Sa sakit. Diba? Kasama yun eh. Kasama yun sa pinirmahan ng kontrata. Pero sa lahat ng yan, dapat hindi nag-ahari ang galit sa kapwa. Dahil pag nag-ahari pa yung galit natin, at tampo, nasa dilim pa rin tayo. Humihingi na ng sorry. Abay, tanggapin mo na. Hanggat buhay ka, baka mamaya, namatay na tayong lahat, hindi mo nakuha yung sorry. Dahil yung liwanag ni Kristo ay nakikita kapag tayo ay nagpapatawad at nagmamahal. Amen? Ay, talaga, yung tao niya, napakabuti talaga niya. Talagang, marami akong nasabi dyan, pero ni minsan, lagi akong pinapatawad. At kayo naman na pinapatawad, umayos naman kayo. Hindi yung inaabuso nyo rin. Porket mahal kayo ng tao, sige lang. Abay, magbago-bago pag may time. Hindi pwedeng porke mahal ka. Di ba may mga taong gano'n? Hindi naman ako matitiis niyan kasi mahal naman niya ako. Abay, hindi gano'n. Ang dadala ang tao. Pag ang tao nadadala. Pag ang tao masyado na rin nasaktan minsan. Gusto na lang nilang mag-isa sila. Kaya maraming tao ngayon, dati mabait, dati palabigay, pero ngayon hindi na rin. Natuto na, napasok. Huwag kayo maging dahilan ng pagkapaso, pagkatalisod ng iba. Maging dahilan kayo na, alam mo, naniniwala pa rin ako sa kabutihan ng tao. Yung humanity, kindness in humanity. Kasi dahil sa'yo. Dahil sa kabutihan mo. Pero ikaw, kung ikaw naman yung pinapatawad, ikaw yung inuunawa, abay dapat gumawa ka rin naman ng effort para swak kayong dalawa. Hindi yung gagawin mo ng asal. Amen ba? Inaalagaan ka na, ayaw mo pang kumain. Ayaw mong bumangon. Gusto mo lagi, pabebe ka. Abay, babangon ka, buka mo yung bibig mo at suspuan ka ng pagkain. Hindi yung paano ka kakain? Paano ka lalakas? Hindi ka kumakain. Tutulungan mo rin ang sarili mo. Lahat tayo ay magtutulungan. Pag ganyan na naging trabaho ng lahat, yung unawaan. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga taga-London. 1 John 2:15-17. The world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Yan. Maganda sa isang Kristiyano rin, hindi na rin tayo materialistic. Hindi walang ginawa, kundi ubusin ang pera ng Italy. Ubusin ng euro. Kapatid, mahuhumal ka. Saka, uubos mo ng euro ng Italia, hindi mo kayang ubusin yan. Mauubos ang iyong lakas. Pero sabi ng Biblia, kung sino raw ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. And Matthew 6:33, as we all know, seek ye first the kingdom of God. Uunahin mo palagi ang kaharian ng Panginoon. Yes, okay na magtrabaho. Kaya ngayon meron akong ating software na ginagamit na in-introduce sa aking team. Meron kaming time tracking. Ngayon nagtrabaho ko, nakaka 8 hours ako nagtatrabaho. Diba? At least natatrack ko yung akin. And after that, Bible study na. Go na sa Bible study. Meron akong time mag-pray. May time ako magbasa ng Biblia. Nagpabili ako kay Pastoral Lab ng bagong Bible. You have to prioritize. Kailangan mo talagang bigyan ng panahon ng Diyos. Hindi yung panakibutas lang. Hindi yung attendee ka lang. Hindi yung palinggo-linggo ka lang, ating ka lang ng linggo, yun na. Even David made it a point. I will dwell in your house forever. At pag sinabing dwell, Sister Mercy, dwell, titira ka. Hindi yung visitor ka sa church. Kailangan pang dito po kayo sa seat A20 o seat number 5 para lagi kang bisita.
Unahin mo lagi ang kaharian ng Panginoon. At pag inuna mo ang Diyos, di ba, sabi ng Panginoon, lahat ng bagay dadagdag na sa'yo. Babalik sa'yo ng... Kasi ang Panginoon, pag nagtanim ka sa Kanya, nagbigay ka sa Kanya, may ginawa kang mabuti sa Kanya, binabalik ng Panginoon. Hindi naman masama ang Diyos na hindi nagbabalik. Oh. Kaya, ang mundo, mga kapatid, ang ating daigdigin ay may mga paikot, may mga paandar. Kailangan may pera tayo, may posisyon, may pansamantalang ligaya. Pero ang gusto ng Lord, mas piliin natin siya kaysa sa pansamantalang yaman sa mundo. Mamamatay din tayo. Diba? Ano na lang yun? Ano bang? Oo nga, may maganda tayong trabaho, may maayos tayong tirahan, pero lahat ng yan mawawala. Dapat ang goal natin, mga kapatid, how can we save and put more for those things para sa langit? Ano yung mga pwede natin gawin? Tumulong sa kapwa. Di ba? Magpatawad. Maglingkod sa church. Ano kaya pwede ko pang gawin sa church? Siguro, pwede akong tagabili ng bulaklak. Alam mo ba sa church natin meron dyan tagabili ng tubig ko. Attorney, pastor, meron po kayong tubig. Pag upo ko, si Brother Nick, si Brother Ben, si Sister Marivic, pastor, ready na, microphone. Yun lang trabaho nila. Day in, week out yan. Inuunan nila yan. Ang aga nila nga alis ng bahay. Kahit medyo mahirap sila, mahirap ang biyahe. Pero maagang umaalis. Bakit? Meron silang tungkulin sa Panginoon. At yun lang naman ang magagawa natin sa Diyos. Ano pa ba? Sa ginagawa ng Panginoon sa inyo? Yung binigay ng Panginoon sa inyo? Bilangin mo. Yung mga binigay ng Panginoon sa iyo, kumpara sa ginagawa mo sa Diyos, kumpara sa ginagawa mo sa karya ng Panginoon, hindi kayang tumbasan. Kulang ang paglilingkod natin. Ito lang ba? Pipindot ka lang ng link? Minsan wala akong link. Minsan wala kasi akong wala akong load. Nasa Italy ka, wala akong load. Hello? Bumili ka ng earphone. Chapter 2, verses 18 to 27. Ito, summarize na ito ng 18 to 27. You have an anointing from the Holy One, and all of you know the truth. Alam na natin ang totoo. May mga tao na nakakilala na sa Panginoon. Parang tama ito sinasabi ng pastor na to naliligaw. Kasi ito sinabi ng Biblia. Bakit? Mas pinaniwala nila yung maling turo. May mga kasi itong church na to hindi nagtuturo ng tithing. Hindi ako nagta-tithes. Kaya naman nananatili kang mahirap. May mga taong gusto yung hindi nagtuturo ng tithes. At ako, ayoko rin ituro yun actually. Kasi baka isipin nila, ginagastos ko yung pera nila, no? Pero pag hindi ko naman tinuro, ako mananagot sa Diyos. Ituturo ko na lang. Bahala na kayo dyan. Hindi ko sasabihin ng pangalan. Pero may nakapagsabi sa akin, alam mo, pastor, simula nung nag-tithes ako, since 2022, 2021, after ng COVID, siguro mga COVID time, alam mo, pastor, hindi ko kalain. Kasi, hindi naman sila mga Kristiyano dito at nasa London, so yung mga kapatid natin dito, talagang very fresh yung ganung ideya. Very fresh yung ganung klase ng ideology, ng ganung ritual na mag-iika po. Alam na, pastor, nung nagsimula ako mag-ika po sa Panginoon, bagamat maliit lang, pero talagang 10% yun ang kinikita ko. Alam mo yung mga anak ko, nagtagumpay sa buhay. Hindi ko akalain na yung mga anak ko magta-travel sa iba't ibang panig ng daigdig, ng libre. Wala naman ako sa Pilipinas, hindi naman sila nababantayan ko. At yung asawa ko naman ay hindi ko rin naman alam nga kung ano nang pinagagagawa. Pero dahil sa aking pagtatapat sa Panginoon, nakita ko ang kamay ng Diyos sa aking mga anak, sa aking pamilya. Hindi niya pinabayaan ang aking mga anak. Nagtagumpay sila. Tapos minsan pa sabi niya, alam mo, pastor, tumawag sa akin yung aking anak. Ganyan, Mami, huwag mo na akong kausapin. Kasi pangit yung exam ko. Nag-board exam ako. Sa board. Mami,
Sabi ng kapatid natin, yan, hayaan mo na. Basta ginawa mo na ang the best mo, at hayaan mo. Pero, alam mo, after 2 days atin tumawag yung anak ko, Mami, alam mo ba? Yung pangalan ko nandoon. Nakalista sa dyaryo. Nandoon sa passer ng mga board exam. Tuwan-tuwa. Alam mo, nung kinukwento ng kapatid natin, ang balahibo ko'y natayo. Sabi niya, Panginoon, sabi niya, Pastor, hindi ko alam na ito palang aking pagtatapat na ito. Hindi ko alam na itong pagtatapat kong ito ay magiging dahilan, magiging susi, pasimula na magandang kapalaran sa aking mga anak. Dahil maraming mga false teachers, false prophets, false pastor ang magtuturo ng mali. Ililigaw kayo. Di ba kayo magtahit kung ayaw nyo, pero hindi yun ang sinasabi ng Biblia Di ba? Hindi naman kayo pinagbibenta ng mani. Hindi naman kayo pinagbibenta ng mga kung ano-ano. Tayong ganun Hindi mo sasabihin yung mga pastor nyo, nagpapagawa ng kung ano-ano. At kung kami may nagpapagawa, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo yan. Galing talaga yan sa hanap buhay. Talagang dugo at pawis ang puhunan. Hindi galing sa church. At ako mga kapatid, kami mismo mga anak, nagtatights kami, nag-o-offering kami. Kung hindi ko gagawin yun atin na ako ay hindi ako magtatights, aasa lang ako sa offering, kapatid, wala tayo. Pero itinuturo sa inyo mga kapatid, ang katotohanan ng Biblia. Kaya sabi rito ni Brother John, and you know the truth. Kaya beware sa mga maling turo, maling doktrina na taliwas sa katotohanan. Magbasa ka ng Biblia. May mga pastor na, ganto. Si ganto, pastor ganto, malaking giant Christian, nagsisisi. Mali pala ang tithing, mali pala ang ganito. May narinig pa nga ako na yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, tama. Ang galing nung magdebate ng taong yun. Pero sabi niya, no. We have to bow down to the saints. Huwag kayong mailigaw ng maling doktrina. Fake news. Fake faith. Dahil ang banal na espiritu, mga kapatid, yan ang magtuturo sa'yo. Kaya pag may narinig ka na turo na nagsasabi na, ganto. Tanungin mo ang banal na espiritu. Kaya tama pa ba ang tinuturo niya? Mararamdaman mo, the teaching does not match. Pag hindi nagmamatch yung naririnig mo sa espiritu mo, sabihin fake yun. Hindi tama. Yung si Sister, hindi ko lang kung nandito, Sister Marieta, sabi niya, Pastor, alam mo, galing siya ng Baguio Ateneo. Niya, Pastor, alam mo, marami na akong pinuntahan dito sa London ng mga churches. Mag-20 years na si Sister Marieta, 18-19 years na. At mayroon ting taga-amin sa Benguet na nagpunta rito sa London, na nagtayo rin ng church, na parang kagaya kakilala niya. Pero nung pumasok sa church na yon, same community, same village. Alam mo, ibang turo ng pastor. Iba. Pero nung pumasok ako ng Maranatha, yung the way dalhin natin ang salita ng Diyos, the way ng ating methodology, the way ng praise and worship, parehong-pareho. Dito ako. Marami tayong ganun. Ang kapatid natin sa Spain, may mga churches na galing sa Spain, sa Madrid, sa Barcelona. Dito Maranatha, ganito to. Kaya mag-iingat kayo mga kapatid. At hindi namin kayo para idalhin sa mali. Pananagutan ito ng pastor. Kaya malaki ang pananagutan namin. Kasi pagdating mo ng langit, kaya sabi ko nga palagi pag nagsi-CPD ako, yung ating continual pastoral development, mag-iingat tayo sa mga turo. Mag-iingat tayo sa pagtuturo. Kasi yung ituturo mo, isa, dalawa dyan na kumain ng tinuro mo, na kinuha nila mali pala, pananagutan malaki sa Diyos yan. Kaya mahirap ang tagapagturo. Kaya kita mo, kaunti ang nagtuturo, nakakatakot. Verses 28 and 29, last verse mga kapatid. Continue in Him, so that when He appears,
we may be confident and unashamed before Him at His coming. So, kailangan natin mabuhay para sa Panginoon. Para pagdating ng Diyos, pag dumating si Jesus, anong oras man yan, hindi tayo nahihiya sa Diyos. Hindi ka nagtatago sa Lord. Nasaan ka? Parang si Adan at saka si Eva. Nagkamali, kaya nagtatago. Di ba ang tao ganun? Pag mali, nagtatago, ay magpakita. Hindi makatingin sa mata. Ano ginawa mo? Kami mga hayop, di ba? Yung mga pusa, aso. Brownie! Brownie! Naku, nagtatago. Yung pala may kinutkot yung sopa. Di ba? Pag alam mong tapat ka sa Diyos. Pag tapat ka sa Panginoon, hindi ka nagtatago sa Diyos. Hindi ka nahihiya. Ay, hindi. Okay itong ginawa ko. Kaya kahit may mga tao na nagkakasakit, may taning na, ay ready na sila. Pastor, ready na ako. Kasi okay naman ako eh. Okay naman ang pamumuhay ko sa Panginoon. Kaya pag ang tao malapit sa Lord, hindi nababahala. Dumating man ang problema, dumating man ang kawalan ng pera, nawalan ng trabaho, ay hindi. Bubuksan ng Panginoon ang mga dungawan sa langit at ipapadala sa akin ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Bakit? Tither ka eh. Giver ka eh. Faithful supporter ka ng ministry. Sabi ng Panginoon, subukan mo ako. Bubuksan ko ang mga bintana ng langit at ipapadala ko sa iyo ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yun ang kagandahan pag ang tao mabuti, tapat sa Panginoon. Revelations 3:11, hold on to what you have so that no one will take your crown. So kung anong meron kang doktrina, alam mong tama. Huwag ka nang aalis. Sabi ng Panginoon, huwag kang sasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga santo. Do not bow because I'm a jealous God. Be faithful to me. Obedience. Sumunod ka, magpatawad. Yun lang naman ang mga utos ng Panginoon. Magmahal sa kapwa. Umunawa sa kapwa. Yes, may mga mali. Yes, pero minsan, umuunawa ka pa rin. At pag umuunawa ka, Diyos din ang nagpupuno. Laging may kulang pero Diyos ang kapunuan. Dahil hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon natin eh. Pero kung araw-araw tayo mamumuhay para sa Panginoon, wala tayong dapat ikahiya. Hindi ka mahihiya. Hindi ka mahihiya. Pag dumating ang Panginoon, ready ako. So, ang reflection natin mga kapatid, last 3 minutes natin eh. Anong bahagi ng buhay mo na kailangan mo ang tagapagtanggol ngayon? Tandaan ko yan, si Sister Alice eh. Sinamahan ko yan eh. Sa korte ng isang kahapon, diba? Maganda rin may abogado ka eh. Kailangan mo ba ng abogado? Ng lawyer? Call unto Jesus. Amen. May naninira ba sa'yo? Call unto Jesus. Yang greatest attorney mo. Meron kang tagapagtanggol. May tao ba sa buhay mo ngayon na kailangan ng pagpapatawad? O kailangan mong mahalin muli? Kaunting tampuhan lang. Amen ba? Balikan mo na. Sorry. Diba? At pag nag-sorry na, tama na, tapos na, forget. Para mga bata, ang mga bata ganun eh. Sorry na, laro na tayo uli. Diba mga bata, diba? Wala kang makikita ng mga bata nagtatampo. Kaya sabi ng Panginoon, malibang maging kagaya kayo ng mga batang ito, maliliit na ito. Hindi kayo makakapasok sa karera ng Panginoon. Kasi ang mga bata, hindi nagtatanim ng mga puot at mga galit. Mamaya-maya, nag-iiyakan maya-maya. Sila na ulit naglalaro. Anong mga worldly desires ang kailangan mong iwanan para kay Lord? Yan. Mahilig ka ba sa social media? Mahilig ka ba sa mga kung ano-anong pinapanood? Mga tulfo na away mag-asawa, gusto laging bakbakan, sabong. Kaya ang sabong ang lakas, ang kinikita, bilyones. Nagkakapatayan ng mga tao. Kaya hanggang ngayon, mga missing sabongeros. Kaya ngayon, mura ang isda dyan sa may Agoncillo. Maraming mga bungo at mga buto ng tao ang natatagpuan. Yan pala'y tapunan ng mga nasa salvage.
Oh. Di ba? May mga worldly desires ba tayo na kailangan mong iwanan para sa Panginoon? At papaano mo mararamdaman ang leading ng Holy Spirit para hindi ka maligaw? Amen? Para hindi ka mailigaw, agatin ka lang palagi. Ito lagi, dito ka lang. Dito ka lang mag-a-attend. Kasi may mga tao na iba-iba ang ina-attinan. Parang kumbaga sa pensyunan, nagsha-shopping. Siyempre, ang timpla dito, iba. Ang timpla doon, iba. Ang timpla doon, iba. Iba-iba. Baka naililigaw ka. Kaya mga kapatid, isang malaking karangalan para sa amin mga pagturo na inatasan ng Panginoon ang magturo sa inyo kung ano man ang aming konting nalalaman sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon mga kapatid, and God bless you. Amen. Praise the Lord. Purihin mo kung Panginoon. Sabahan niyo po, Pastor Don. At muli salamat po sa mga paalala muli sa 1 John chapter 2, verse 1 to 29, na tunay nga na yung pag-ibig po ay patuloy po natin itong